Musta mga kabikers? For today's video, meron ako sasagutin na comment ng isa nating viewers. Nagtanong siya doon kung bakit daw pag gumagawa siya ng palaman ng kalihim or pandiregla ay natutunaw or napupunta sa tray, lumalabas yung kanyang gawang palaman. So yan mga kabikers, for today's video, ayon ang ituturo ko sa inyo kung ano ang sekreto kung paano gumawa ng kagaya nitong palaman na andyan lang talaga siya sa loob. Yan, hindi siya na tutunaw or hindi siya napupunta sa tray. Meron talaga mga ganon, no? Kasi dati mga kasamahan ko, pag gumagawa sila minsan, natutunaw, pag linuto mo, napupunta sa tray. Daming nasasayang ng kanyang ginagawang palaman. Kaya kung gusto mo tong video na to, panoorin nyo hanggang matapos kung ano yung mga sekreto sa pagtimpla ng palaman ng kalihim or pandirigla na makagawa kayo ng magandang quality ng palaman na hindi siya matutunaw or tatagas papunta sa tray. Mapapansin nyo, yung pinaglutuan ko na tray ay talagang napakalinis niya at walang tumagas na kahit isa sa ating palaman. Kaya so ang una, ito yung gagamitin kong harina. Nagtimbang ako ng harina, ang ginamit ko ay first class. So ayan mga kabikers, sa paggawa ko ng pandiregla, ang ginagamit yung harina ay first class. Yan ang unang sekreto na ginagamit ko. Pero pwede naman third class, depende sa inyo. Sa akin kasi basic experience ko, yan ang the best. 300 grams yan mga kabikers na ang harina. Tapos naglagay ako ng ating asukal, 200 grams mga kabikers. Yan ang pagtamang timpla at 300 yung harina, 200 ang asukal mga kabikers. Para pag makagawa kayo ng palaman ay hindi siya tatagas sa inyong tray. At saka maglagay lang ng 100 grams ng yan, margarine at saka yung ating flavoring kanina. Kita nyo naman. At saka naglagay din ako ng 50 grams ng milk powder at naglagay ako ng kalahating tubig. Food color yon at saka yung ating flavoring. Yun ang pinalagay ko. Depende lang kung may flavoring kayo or kung wala naman, pwede yung food color na lang. So ayan, pagkatapos hinalo ko lang mabuti na natunaw hanggang matunaw yung asukal para mas maganda yung kalabasan ng ating palaman. Yan, make sure na maganda yung pagka-mix natin, no? Pati yung margarine. Kailangan tunawin mabuti kasama yung asukal. So ayan, nakita nyo yung timplada natin. Ang bali ang harina natin, ulitin ko ay 300 grams. Tapos yung asukal niya ay 200 grams. Yan mga kabikers, pag pinantay nyo kasi yan, 300, malamang na sa sobrang tamis niya ay tatagas talaga, tutunaw papunta sa inyong tray yung ginawang palaman. So magiging ganito yung kanyang mixture. So okay na yan. Kung mapapansin nyo, hindi na ako naggawa ng recipe ng dough kasi itong ginamit ko ay pangkaraniwan na lang sa mga bikere gaya ng mga Spanish ginagawa or pandikoko. Ngayon kung hindi ka pa talaga marunong, maglalagay na ako sa description ng recipe ng dough. So bago ko nga siya rinoller, ay naglagay muna ako ng harina sa mesa para pag lapag ko ay hindi siya didikit. Kailangan maglagay ng harina kasi didikit ko kasi manipis talaga yung pagka roller ng ating kalihim. So ayan mga kabikers, linalatag ko na nga. Sobrang haba. Kaya ayan, hinihila ko pa. Bali umabot na yan sa kabilaan dulo ng mesa at may sobra pa. So kaya minabuti kong putulin. Kaya kung napansin nyo, nagdalawa na siya. Pinutol ko. So ayan, hinihila ko nga lang siya para mas lumapad pa at maging manipis yung kanyang dough. Kasi mas maganda kasi mga kabikers kung manipis ang kanyang dough. Yan, ganun. Ganyan ko lang siya. So ayan mga kabikers, medyo manipis na yung kanyang dough at saka nagpapantay na siya.
Kaya ang susunod naman natin dyan na gagawin ay tatanggalan muna natin yan ng yan. Ito yung kaputol niya. Hinihila ko din para mas magandang ano siya. Medyo malapad para pag pinagtakip natin siya mamaya ay makukover ng mabuti. Hindi lalabas yung kanyang palaman. No? So, yun lang ang ginagawa ko. Tapos, pinagtanggalan ko muna siya ng harina. Yan. Pinatanggalan ko siya ng harina na lagay dyan sa ating dough. Kasi para hindi siya, para dumikit, kumapit yung ating palaman pag naglagay na tayo. So, ayan mga ka-bakers. Kung mapapansin nyo, may dala akong, ito yung pang ko yan, pang igwash. Pinupunas ko para matanggal talaga yung kanyang harina. Para nga kanya yung sinabi kanina, mas maganda yung kapit niya, pati yung ating palaman. So ayan mga ka-bakers, naglagay na ako ng palaman. Ito pala mga ka-bakers, ko sa inyo, ito ay, ang tawag dito sa ginawa kong palaman ay, pahid. Pahid siya, ganyan, ipapahid mo siya. Mayroon din naman mga palaman na ang tawag ay baston. Kumbaga bibilugin mo yung palaman mo kung gaano kahaba yung dough, ganun ang kanyang kalalabasan din. Ito sa atin ay pahid ang tawag dito. Tingnan, parang ipupahid mo lang siya. Para sa akin, mas maganda sa akin yung pahid kasi mas marami yung mas marami yung kinalalabasan sa ginagawa ko dito kaysa doon sa paggumagawa ko ng roll lang na palaman ng kalihim. At saka yung roll mga ka-bakers, medyo matigas ang masa nun. Kailangan nyo maglagay ng baking doon, paalsa. Dito kung mapansin nyo, yung kalihim ko ay hindi ako naglagay ng paalsa or baking. Yung kalimitan talaga, yung iba naglalagay ng pampaalsa, lalo na pag roll yung ginagawa nilang palaman. Yan na nga, nakatakip ko na yung gilid at brinasan ko. So yan, i-close na natin. Brinasan ko siya ng pwede naman tubig, yung i-brush mo para pag nag-close kayo ay kakapit yung ating dough kabilaan para mas maganda yung kanyang kapit. Kumbaga, dikit na dikit. Hindi lalabas yung ating palaman kapag pinush natin siya para magnipis panipisin yung ating Naliktad ko siya at i-make sure nyo lang na yung pinagdugtungan nyo ay nasa ilalim. Ayan, maganda talaga siya pag yung siya ay nasa ilalim. Pagkatapos ay i-stretch nyo lang ng pagganon. Ayan, kung tingin nyo okay na, i-push nyo naman siya ng pagganyan para mas maging manipis siya. Ayan, mas manipis. Pagkatapos, putulin nyo na lang ayon sa gusto nyo laki. Pagka naputol na, pwede nyong idiretso na siya, lagyan ng igwash yan, gaya ng ginagawa ko. Diretso na siya igwas. Pagkatapos, yan, para doon na sa tray, hindi na ako mag-igwas. Ganon talaga ang mga galawang baker, mga ka-bakers, no? Kailangan rekta-rekta or direct para hindi na tayo pabalik-balik. So, yan. Pagkatapos niyan ay naman natin siya bubutasan. Yan, butasan ko siya ng tinidor. Depende sa gawa niyang style. Yung iba yung gin, yung butas ng gin, yun ang itutusok yun sa gitna para magkaroon siya ng bilog na design sa gitna. Sa akin, tinidor lang para mawala yung mga hangin-hangin dyan sa gitna. Pagkatapos, sinalansan ko na siya sa tray ko. Linagyan ko lang ng lard yung ating tray para hindi siya dumikit o masunog. At linagyan ko siya ng 15 piraso. At pagkatapos, ito naman siya mga ka-bakers. Nagpatuloy tayo sa paglagay. Yan, ganyan lang magsalansan. Kung baguhan ka pa lang, sigurado ako na mayroon na matutunan dito. At yan na nga lahat yung nagawa ko, pati yung tira kanina. At pinaalsa ko siya ng kalahating oras. Kalipas ang kalahating oras, at ito na nga siya. Ay nagluluto na tayo, mainit na yung oven natin. At isasalang ko na siya mga ka-bakers. Yan, masalang ko na nga siya. At naumpisahan ko na nga. Ang time check pala ngayon ay 12:30 na ng hapon. Nakalipas ang 15 minutes, naluto ko na nga yung ating kalihim or pandiregla. Kung mapapansin nyo,
yan ay bagong luto. Di ba, napakalinis ng kanyang tray at wala nang tumagas. Di ba? Walang tumagas sa tray. Kasi yun talaga lang ang sekreto doon mga bakers, yung sa pagtimbang nyo ng kanyang mga ingredients. Importante yung asukal at saka yung harina at saka yung margarine. So halimbawa, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung marami kayong gagawin, pwede nyo lang ito times yung ginawa ko. Yung tubig doon, kalahating cup. So yan, ganyan ko ginagawa yung palaman ng aking kalihim. So gaya yung ang baston din, maganda rin yung mga kabikers, kalimitan, marami din, may mga gumagawa din doon. Sa akin talaga kadalasan ay ginagawa ko yung pahid lang na palaman. So yan mga kabikers, sana nagustuhan nyo itong video at saka doon sa nagtanong, sana mapanood mo itong video at kung napadaan ka lang dito sa video natin, maraming salamat. Huwag nyo na rin kalimutan like, share na rin kung nagustuhan nyo, subscribe para updated kayo sa mga video pa nating i-upload. Ayan, bali yan ang finished product. Huwag kayong mag-alala na may kumansya, pero napakalinis yung kamay ko talaga. Maraming salamat.